Magandang araw mga kabopols. Summer na naman, panahon ng halo-halo, basketball sa kanto, at syempre ang pinaka-inaabangan ng mga batang lalaki sa barangay, ang pagtutuli. Yung iba proud at excited, yung iba may takot at kaba, at meron din namang mga batang ayaw na. Pero sandali lang, naisip mo na ba kung ano ba talagang dahilan kung bakit tayo tinutuli? Saan to nagmula at totoo bang kailangan natin to? O baka naman tradisyon lang na basta nating sinusunod? Ang pagtutuli ay ang proseso ng pagtanggal ng balat na bumabalot sa dulo ng ari ng lalaki o yung foreskin kung tawagin sa English. Lingid sa kaalaman nating mga Katolikong Pilipino, hindi si Abraham ang nagpasimula ng pagtutuli. Bagkus walang nakakaalam kung sino at saan talaga nagmula ang pagtutuli. Pero ang pinakamatandang ebidensya ng pagtutuli ay ang mga Egyptian noong pang 2300 BCE. Madalas bilang bahagi ng ritual ng paglilinis o relihiyosong paniniwala. Isa lamang ito sa maraming relihiyong nagbibigay ng espiritual na kahulugan sa isang matandang tradisyon. Dito sa Pilipinas, ang tuli ay naging bahagi na ng ating kultura, hindi lamang dahil sa relihiyon, kundi bilang isang rite of passage. Kumbaga kapag lalaki ka at hindi ka tuli, asahan mong pagtatawanan ka, lalaitin, o hindi ituturing na ganap na lalaki. Isa kang supot. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ang tuli ay tanda ng paglipat mula pagkabata tungo sa pagbibinata. At kahit hindi ito relihiyosong utos sa mga Katoliko, bahagi pa rin ito ng inaasahang normal na gawain. Ayon sa mga doktor, may mga medikal na benepisyo ang pagtutuli. Mas mababa raw ang panganib sa ilang impeksyon tulad ng UTI at STI. Mas madali rin daw mapanatiling malinis. Pero mahalagang linawin, sa modernong panahon, sapat ang tamang hygiene upang mapanatiling malinis ang ari ng mga kalalakihan. At bukod pa diyan, isang kabopolang paniniwala ng mga Pilipino ay kapag tinuli daw ay tatangkad na. Walang scientificong ebidensya ang nag-uugnay sa pagitan ng pagtutuli at pagtangkad. Kasi kung totoo man yan, bakit ang karaniwang tangkad natin ng mga Pilipino ay 5 feet 4 inches? 90% ng kalalakihan ay tuli. Sa kabilang banda, yung mga native sa Netherlands at ang mga bansa sa Scandinavia ay mga supot. Pero ang average height nila ay 6 feet. Ngayon, dumako naman tayo sa mga batikos. Sa ibang bansa, itinuturing na ang tuli, lalo na kung walang pahintulot ng bata, bilang isang uri ng genital mutilation o pamiminsala sa ari. Lalo na sa mga bata, ang pagtutuli ay ginagawa ng hindi sila makakapagdesisyon para sa sarili nila. Ayon sa ilang human rights groups, dapat hayaan ng mga bata na magdesisyon kapag nasa tamang edad na sila. May ilang Pilipinong lalaki na ngayon ay nagsasabing hindi sila sang-ayon sa tuli at nararamdaman nilang napilitan lang sila dahil sa pressure ng lipunan. May trauma, may sakit at minsan may komplikasyon pa. Bagamat malalim ang ugat ng tradisyon ng tuli sa ating lipunan, sa panahon ngayon, nagkakaroon na rin ng mga pamilya na pinipiling huwag ipatuli ang kanilang anak o hinihintay magdesisyon ang bata kapag siya ay nasa hustong gulang. Sa kabila nito, marami pa rin na sumusunod sa tradisyon. May mga malawakang pagtutuli, lalo na tuwing summer, at tila ito pa rin ang default sa kulturang Pilipino. Ang tuli ay bahagi ng ating kasaysayan. Sa aking sariling opinyon, walang masama sa kultura ng pagtutuli dito sa Pilipinas at sa aking palagay, mas nakakabuti sa isang lalaki. Ngunit sa huli, ito ay isang personal na desisyon na dapat ay may sapat na kaalaman. Hindi dahil lang sa takot o hiya o pananakot ng lipunan. Tuli ka man o supot, hindi ito ang batayan ng pagkatao mo. Kayo, ano sa palagay nyo? Dapat bang piliting tuliin ang mga bata o hayaan silang magpasya? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.